Hello guys, andito na naman tayo sa isang Q&A portion by Truly Yours, na aking Mrs. Pag-uusapan natin ngayon yung engineering technology designation or certification specifically dito sa New Brunswick. So, tara! Okay, para sa engineering technology or technician dito sa New Brunswick, kailangan mo magpa-certify o magpa-assess sa NBSCETT. So, yun yung society or regulatory body na magde-designate or mag-assess na kung either technologist ka or technician. So, dalawa yung magiging outcome mo na assessment. It's either PTech or CTech, which is PTech is Professional Technologies, tapos yung CTech is Certified Technician. Oo naman pwede kasi ang minimum requirements ng engineering technology or technician is 2 years engineering background or applied science background. So, pwede ang yung mga engineer sa Pinas. So, kasi 4 or 5 years tayo. So, pwede pasok na pasok tayo doon. Specifically dito sa NBSCETT, which is yung nag-assess dito sa New Brunswick, mag-a-apply ka lang through sa website nila, pero may mga requirements din sila na kailangan para ma-assess yung credential mo. So, maghahanda ka ng WES, course to course evaluation, isa yon. Tapos ihanda mo yung mga TUR, tapos yung mga job description mo dati sa engineering works either sa Pinas or kung saan ka man naka-experience or and dito sa Canada. May exam. Ano lang siya, yung ethics exam. So, bali, hindi ko malala ilang question ba yun, mga 30 ba yun or 50, pero medyo straightforward lang kasi nasa online lang yung resources, yung ethics book nila. So, yeah, madali lang. Kailangan mo lang intindihin yung mga regulation kung ano ang NBSCETT at ano yung mga ginagawa nila. Madami. Isa na yun sa employment. Kasi once may designation ka or certification, pwede mo na ilagay after your name na meron kang designation or certification. So, ang major advantage nun is pag-a-apply, mabilis kang matawagan, mabilis kang ma-hire kasi may designated ka or certified ka. Pangalawa is mas aangat yung sahod mo kasi certified ka at designated ka. And the rest is meron silang recognition which is sa buong Canada or internationally, either sa US. Pangapat, meron siyang mga insurance discounts sa mga affiliated insurance discounts. Tapos meron silang stamp kung gusto mo mag-stamp. Tapos ring, may may parang ring, parang siya parang anong tawag ng ring na yan, yung parang basta yung ring. Ano ba ring? Ring? Ring. Meron yun dito eh. Search mo. Ano ba yung ring na yun? Membership ring. Yung tawag doon, membership ring. So, may babayar kung magpa-assess ka. Sa pagkakaalala ko, sa 250 yata kung magpa-assess ka. Tapos, pag for example, ma-assess ka na qualified ka for both, magbabayad ka ng 150 for registration. After that, ipapadala na sa'yo yung certification mo. After that, it's either ikaw magbabayad ng registration or company mag-shoulder. Pwede yun. Pwede both. But depende na rin sa company. Pero usually talaga, ang practice is shoulder nila yung registration. So, just renewal. Kasi may edge yung company pag
isang employee nila may certification or certification, edge sa company yon na meron silang empleyado na certified or designated na under NBCETT. So, may recognition din yung employer. Kumbaga, give and take, parang ganun. Advantage sa company. Yung renewal fee, nasabi ko na may renewal fee. Kung ano yung registration fee, yun din yung renewal fee. So, yung renewal fee is either shoulder ng company or shoulder mo. But usually, yung practice dito is shoulder ng company. Yung renewal niya is every year. So, kung kailan ka na-certify, kung na-certify ka ngayon, let's say, May, maybe next year May, may renewal. Pero, matatanggap mo yung notice of renewal by end of December or before that. Yan, depende yan sa company, pero usually nakikita ko sa mga post and sa mga na-pass na interview ko kasi madami din kasi ako na-interview na ako ng mga company na ganun yung role kasi meron din akong designation or certification. So, ibang companies katulad ng mga consulting company, meron silang mga tier level or level of parang hiring level. So, usually mag-range ka ng mga either 65 from 65,000 per annum above or more than 75 or 80 ganun. So mga entry level yung parang kakasimula lang or parang first time lang mga ganun. Pero kung once ma-way up mo na yung experience mo tapos in good standing ka sa pwede kang mag 90 or ganun. Tapos pwede kang yung level up mo na sa career path mo is pwede kang maging manager or basta pwede kang maging manager or director kasi usually mga nag-interview sa akin dati, mga designated sila sa NBSCETT, director sila ng company. So, malaking advantage talaga siya na mayroon kang designation or certification. Yun, as entry level, pwede kang maging technologist or kung mechanical ka, mechanical engineering technologist or mechanical technologist. Kung electrical ka, pwede kang electrical technologist or electrical engineering technologist. And it's either pwede ka ding ma-manager, depende yun sa hiring nila. Sample, mag-hire sila ng project manager, our minimum requirements is P-Tech or C-Tech na designated sa New Brunswick. Pwede kang maging manager automatically kasi nare-recognize talaga nila yung NBSCETT na Engineering Technology dito ngayon sa New Brunswick. So, it's either kung gusto mo mag-start muna or mag-build ka ng career mo as gawin mong stepping stone na kahit di ka muna designated or certified, basta makahanap ka lang na work na closer doon, gawin mong stepping stone, doon ka mag-progress yung career mo. Kung nandito ka na sa Canada, example, kung nandito na sa Canada, kailangan mo lang mag-gain ng 1 year experience na related doon sa engineering technology. So, isang number 1 na dapat gawin is makapasok muna sa isang company na closer sa NOC ng engineering technology or mga usually ginagawa ng engineering technology. It's either mag-drafting ka or estimating kasi isa din yun sa mga requirements. Isa din yun sa mga qualification para maano ka sa engineering. Meron makikita mo siya sa online kung ano yung usually ginagawa ng engineering technology. So, tapos yung pag nandito ka na, mag-gain ka ng 1 year experience, doon ka na mag-apply. Kasabay nung is either 2 years experience mo dito doon sa Pinas. Pero mas maganda sa akin kasi 1 year lang ang ginawa kong experience sa Canada. Nasa apply na ako tapos yung experience ko sa Singapore saka sa Pinas
mga nasa ano yun kasi nasa mga more than 10. So yun, pero yung minimum yata is 2 years experience outside Canada. Pero required talaga yung may experience ka dito sa Canada before kanila ma-assess or mabigyan ng certification. Tapos yung mga nasa labas ng Canada, medyo mahirap mag-apply kasi hanggang assessment ka lang, hindi ka mabibigyan ng certification. Pero kung dun ka sa ibang province like Manitoba na meron din ako, nung last 2020, nagpa-assess ako sa Manitoba, binigyan ako ng technologist. Pero provision lang siya na provision letter siya na kailangan ko mag-experience doon ng 2 years yata para mabigyan nila ako ng professional license ng technologist. Since nung 2022 nag-New Brunswick kami, so hindi na yun siya maano kasi ibang province siya, ibang regulation sila, pero usually affiliated sila, pero may iba-ibang province, may iba-iba din yung yung assessment. So yun. Meron pala akong i-add bukod sa yung career pathway ng pagiging designated sa NBS CETT. Kung mag-gain mo na yung, kasi yung meron din isang certifying body dito na sa mga professional engineer, which is APEG-NB. Meron dun na nabasa ko is kung may accumulated experience ka within a time frame, siguro mga 3 years or 5 years, na in good standing ka at may designation ka, pwede kang mag-apply as a professional engineer. Parang kino-consider nila ngayon yung ganong pathway para maging professional engineer ka. So, isa advantage, diba? Sa stepping stone. Tapos, kung mag-gain ka na experience, pwede ka na mag-apply ng professional engineer. Yun, based yun sa parang bang nabasa ko sa APEG. So, yeah, malaking advantage talaga siya na at least meron kang designation sa NBS CETT.